Praise God, hallelujah, glory to God, puri ng Panginoon, hallelujah, walang mahirap sa Diyos, lahat ay posible sa ating Panginoon, amen, hallelujah, puri natin ang Panginoon, hallelujah, hallelujah, glory to God, walang mahirap sa Diyos kapag tayo ay naniniwala sa mga palataya sa Kanyang pangalan, for with God, nothing shall be impossible. Sa Diyos ay walang imposible in Luke chapter 1 verse 37. At tayo po ay dalangin po sa Panginoon. Mayroon pong prayer request dyan ay mayroon pong dinalago dito. Si Benji Justin, nakagalingan. Mayroon po mga ipag-pray dyan sa Panginoon. Hallelujah. At kung wala na po, tayo po magbabasa ng salita ng Panginoon at kasama po pray natin ang ating pong request. Sabi po sa banal na kasulatan, dito po sa Ezekiel chapter 18 verse 20 to 24. Ezekiel chapter 18 verse 20 to 24. Tingnan natin po. Sa ngayon, na responsibility na po ay sa ating pong screen. Sabi po sa banal na kasulatan, ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamatay sa kanyang kasamaan. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Nakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa mabuting ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko itinahin siya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga na siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam sa gawain, hindi siya ay mabubuhay, mamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil sa kasalanan na gawa. Mawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Ay po ang manalangin, mapagpalang Ama, Diyos na mahimala sa tanghaling ito po, Panginoon. Ikaw magbigay ng lilim sa bawat isa sa amin po, Panginoon. Sa ngayon po ang tindi ng init ng panahon. Dalain ko po, Panginoon, ikaw, Panginoon, magbigay, hallelujah, hallelujah, ng lilim sa aming kalagitnaan po, Panginoon, dahil ang tindi ng init, marami po nagkakasakit, marami pong namatay, ngunit ikaw ang aming Diyos na nagbibigay buhay sa uwing mong espiritu ng kamatayan, espiritu ng karamdaman, espiritu ng mga kahirapan, espiritu ng Panginoon, Lord, ng sobrang init po, Panginoon. Ikaw magbigay ng magandang panahon po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, Lord. Mabigyan po ang lugar namin, Panginoon, ang matinding init po, Panginoon, dahil hindi po na nalagyan po ng kisami po, Panginoon, ang likod po, ikaw po, Panginoon, bigay ng provision po, Panginoon, ganun rin. Hallelujah, let your Shekinah glory dwell upon this place. Alisin mo mga hadlang, mga sagabal man, sa pangalan mo, Panginoon Jesus, in the name of Jesus Christ. Pagalingin mo ang mga masakit, karamdaman po, Panginoon, si Martha, John Benji Justin, pagalingin mo siya po, Panginoon. Ganon din si Gina May, Panginoon, pagalingin mo siya sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, ay tiniklaim namin ang iyong kagalingan, ang tiniklaim namin, Panginoon, ang katiwasayan, Panginoon. We claim your healing, Panginoon, and deliverance. Hallelujah, in the name of Jesus Christ. Ang naniniwala sa iyo at sumampalataya sa iyo, may buhay na wala hanggan. In Jesus' name. In Jesus' name. Alam mo sabi, in Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan na kayo ng blessed one, Panginoon, in Jesus' name. Great is God, glory, in Jesus'
Kaya kung the Holy Ghost in Jesus' name, amen and amen. Oh, puri ng Panginoon, hallelujah, hallelujah. Makapag tayo, puri ng Panginoon. Lahat masabi, salamat po Panginoon. Amen, hallelujah, hallelujah. Praise God, salamat sa Panginoon. Wala na ibang pasalamatan o ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Kung wala ang Diyos, ay wala tayong magawa. Ang ating mga paksa ngayon ang tinatawag ng responsibility. Responsibility. Ang responsibility ay ang kahulugan ng responsibility in Greek word ethne, means liability, accountability, blame, liableness, charge, reliability, credibility, dependability, trustworthiness, and trustiness. Na ibig sabihin, kapag mayroon tayong responsibility, sa Tagalog pa, mayroon tayong responsibilidad, mayroon tayong panagutan, mayroon tayong liable sa Panginoon, at mayroong tayo pong pagtitiwalaan sa Panginoon. Tayo ay kailangan na pagkatiwalaan sa Panginoon, maasahan ng Panginoon, ang Diyos ay siyang magbigay sa atin ng ating pong mga ginagawa at gantimpala po sa Diyos. Ibig sabihin, liable ka, pananagutan mo sa Diyos, accountability, yun ay ipagsusulit mo sa Diyos. Ikaw ay masisisi sa iyong mga ginawang kamalian, kaya mayroon kang panagutan at i-charge sa iyo, ipaparatang sa iyo ang anumang mga ginawa mong kamalian, hindi po ang iba. Kaya ating po nababasa, ang kasalanan ng isang tao ay hindi po ibigay sa isang tao. Ang kasalanan ng tatay, hindi po ang tingin ng kasalanan niya ay ipasa doon sa kanyang anak. Dahil kung sino ang nagkasala, siya po ang accountable sa Panginoon. Siya po ang pagsusulit sa Panginoon. Siya ang sisilihing ng Panginoon. Siya ang panagutin sa Panginoon. Dahil siya pinagkatiwalaan. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay responsible. Dahil tayo ay mayroong responsibility, mayroon tayong accountability, mayroon tayong panagutan, mayroon tayong ipagsusulit sa ating Panginoon kung ano man ang ating ginagawa. Ngayon ba, purihin natin ang ating Panginoon, kailangan natin ay ayusin natin ang ating pamumuhay dahil ipagsusulit natin sa Panginoon ang ating mga ginagawa. Madalas sa mga tao, kapag siya ang sinisingil, ang kadalasan ginagawa ng tao ang blame, sinisisi. Sino sinisisi? Di ba ang tao kapag siya ay nagkasakit, sisino, Diyos, bakit? Oh my God, nagmamahal ng Diyos, bakit nagkasakit ako? Ibigay niya ang Diyos, sinisisi niya ang Diyos. Di ba kung Diyos kang pag-ibig, bakit namatay siya, Panginoon? Kung pag-ibig ka, Panginoon, bakit nalang namatay? Hindi lang, bakit nagkamila nila away-away sila, di ba dapat tayo lang ng pag-ibig? Ang Diyos ay puno ng pagmamahal. Ang problema, ang tao ay nawala ng pagmamahal. Kaya kailangan magbalik loob sa Diyos dahil panagutan mo, responsibilidad mo sa Diyos kung ano man ang iyong ginagawa. Yung nagkasala, nilang ng Diyos, si Adan. Ang sabi ng Panginoon, bakit nagtatago kayo? Hubad ba kayo? Siguro, nilabag mo pinagbabawal sa inyong punong kahoy. Ang sagot ni Adan, kasi Panginoon ang babae binigay mo sa akin, siya nagbigay sa akin. Doon nagsimula na nagsisihan. Ang sabi naman ng babae, babae, bakit ginawa ko yan? Di ba pinagbabawal sa inyo, alam yan? Ang sabi naman ng babae, kasi Panginoon itong ahas, Panginoon, niloko ako. Doon na sana, nagtutulak na sa sinisisi ng ahas. Bakit ahas? Ginawa mo yan? Niloko mo ang tao.
siya tuturo ng ahas. Dahil siya talaga ahas. Manluloko, mandarambong, atuso. Dahil ang ginawa mo yan, ay gagapang ka sa hirap. Ang ahas kaya gagapang sa hirap. Pagkaroon kayo ng alitan ng lahi ng tao at ang lahi mo. Kaya mayroong alitan. Ang kasamaan at kabutihan. Ang liwanag at dilim, hindi talaga dapat magsama. Kapag liwanag sa liwanag ka, o sa dilim, doon talaga sa dilim. Tandaan natin, ang sabi sa mga kasulatan, no, but when the righteous turn it away from his righteousness, kung ang matuwid ay aalis sa kanyang paging matuwid, ang committed iniquity at gumawa ng kasamaan, and do it according to all that abomination that the wicked man do it. Ang ginagawa na niya ay masama. Ano ang sabi niya sa verse 24? And he shall live, mabubuhay ba siya? Ang sabi niya, and all his righteousness that he had done shall not be mentioned. Ang lahat ng kaniyang ginawa na mabuti ay hindi paalaala ulit. Hindi sa dulo na yun, 24. Ang sabi niya, all his righteousness that he had done shall never mention. Ang lahat ng iyong mga matuwid na ginawa ay maling wala. Mawalang saysay kapag ikaw gumawa ng masama. Responsibilidad mo, huwag mo sisina. Mayroon akong ginawang mabuti. Pero ang sabi niya, mabaliwala ang iyong mabuting ginagawa. Ano sabi niya? In his sin that he had sinned. Ang kasalanan na ginawa niya. Kaya ang sabi niya, and then shall he die. Dahil dyan, siya ay mamatay. Dahil sa verse 20, ang kaluluwang nagkakasala ay mamatay. Nakaulo ba, kinakailangan putulin mo na ang pagawa mong pagkakasala o nagpapatuloy ka sa bisyo mo, nagpapatuloy ka sa pagkasala. May mga adik na yan ay nalulong sa druga. Alam nyo, ay alipin sila sa bisyo, alipin sila sa kasalanan, alipin sila ng demonyo. Tandaan natin, kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ay alipin ka ng demonyo. Alipin ka ni Satanas. You are slave in sin. Ano ibig sabihin ng acronym ng sin? Satan in nature. I in Satan in nature. Ibig sabihin, si Satanas ay namumuhay na sa tao na patuloy sa pagkakasa, gumagawa ng kasalanan. Dahil sinabi sa 1 John chapter 3 verse 8, he that committed sin is of the devil. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Kung hindi mo pipigilan ang paggawa ng pagkakasala, ay maging alipin ka ng diablo at ang dulo doon ay kamatayan. Hindi lamang sa kamatayan sa katawan mo, kundi sa kaparusahan ng apoy. Sa dagat-dagat ang apoy na walang katapusang kaparusahan. Dahil sinabi sa Revelation 20 verse 15, whosoever his name was not written in the book of life shall cast into the lake of fire, which is the second death. Ang sinumang tao na hindi natagpuan ang kanyang pangalan sa book of life ay itapon sa lawang apoy, sa dagat-dagat ang apoy. Yan ang second death. Yan alamang kamatayan. Mamatay ka sa kanyang katawan at mayroong pangkamatayang pangalawang kamatayan. Ang tinutukoy na yun, ang kamatayan ng pangalawa, yan ang walang katapusang punishment, walang katapusang pagdurusa. Ang bawat isa sa atin ay responsibilidad natin ang ating mga ginagawa.
Responsibilidad, ibig sabihin tungkulin mo, pananagutan mo, ipagsusulit mo. Dahil sinabi po sa Roma chapter 14 verse 12 na ang bawat isa ay ipagsusulit niya sa Diyos ang kanyang ginagawang kasalanan. Sa English pa, it's that every one of us shall have accountable to the Lord. Ang hanap po ng ating Panginoon na maputol ang kamatayan, maputol na ang kasalanan. Kaya ginawa ng ating Panginoon para maputol, ang sabi niya sa Hebrew, chapter 2, verse 14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, kung paano ang mga anak ay naging kabahagi sa laman at dugo, He Himself also likewise took a part of the same. Kung ang tao ay nagiging laman at dugo, ganoon rin ang Diyos ay nagkatawang tao na katulad natin, naging kabahagi siya sa ating pagkatao. Ngunit ang sabi niya, that through death, He might destroy him that had the power of death, that is the devil. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ay mawawasak, malansag, masisira ang kamatayan na walang iba si Satanas ang may kapangyarihan ng kamatayan. Ngayon, wala ka ng kapangyarihan, Diablo. Wala ka ng kapangyarihan, Satanas, dahil tinubos na ng ating Panginoon Jesus ang bawat isa na hangad na maglilingkod sa Panginoon, na iwanan ng Satanas, iwanan ng kasalanan, iabandona ng kasalanan, talikuran mo na ang kasalanan, iwanan mo na, hiniwalay ka na sa kasalanan. Ngunit kapag manatili ka sa kasalanan, ay magiging alipin ka ng Satanas. Yan ang dahilan na maraming alipin ng Satanas, nagiging adik, nagiging old-upper, nagiging carnapper, nagiging killer, nagiging warrior ng kasamaan. Yan, digmaan na yan. Yan, naging alipin sa Satanas. Yan, digmaan na yan. Hindi ba kapag digmaan ay pagpapatayan? Yan, si Satanas ay pumapatay. Sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief coming to steal, to kill, and to destroy. Ang Diablo ay halintulad siya kay Satanas na pumatay, sumera, at magwasak. To destroy, to steal, to kill, upang sirain, wasakin ang buhay ng tao, wasakin ang pamilya, sirain ang pamilya, sirain na yung anak. Kaya, ito po ang mga gadget ngayon. Ang sabi ko nga ni Dr. Atoy, sinabi niya, kung mahal niyo yung inyong anak, huwag mong bigyan ng cellphone na maliit pa dahil sisirain niya, papatayin ang inyong anak ng araw pa. Hello, kayong mga anak, kapag sabi niya, kapag hindi pa umaabot doon ng 12 anyos, kaya na kailangan responsibilidad ng mga magulang na tigilan mo, huwag mo hayaan na hahawakan ang cellphone dahil pinapatay mo unti-unti ang iyong anak. Responsibilidad mo na titigilan siya. Hello! Responsibilidad mo, mga magulang, na huwag mong hayaan na malulong sa gadget dahil unti-unti mo pinapatay ang iyong anak. Kapalagay mo, mahal mo, hindi mo pinapatay mo unti-unti. Hello? Kaya responsibilidad natin na kinakailangan kontrolin, kinakailangan sawatayin para nagutan yun. Kaya sabi nito, para nagutan nyo, mahal nyo yun na, pero pala pinapatay nyo, kaya maraming nagkakasakit. Maraming malulong, maraming kung may namagalitin, hindi na sumusunod sa mga magulang dahil ang kanyang utak ay nasusunog na dahil radiation. Hello? Kinakailangan marunong tayo mag-control, responsibilidad natin na mag-control, responsibilidad natin na sawatain ang ating lamang ito, kailangan magpasakop ito sa Panginoon Diyos, ba? Para tayo ay mabuhay. Kaya nga, Panginoon ay nagtubos na matay para tayo mabubuhay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay. Pero, gusto naman ng Diyos na mabuhay tayo, gusto naman ng tao mamatay
Kaya gusto po ng Panginoon na mabuhay tayo, ingatan natin ang ating sarili. Sundin natin ang pinag-uutos ng Panginoon. Sinabi sa Hebrews chapter 5 verse 9, and being made perfect, at siya ay naging sakdal dahil sa atin, and became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Magiging author ng eternal salvation. Siya ang kapitan. Siya ang may akda ng walang hanggang kaligtasan kung susundin natin siya. Tayo marunong mag-utos sa ating mga anak. Yung mga teacher marunong mag-utos sa kanyang mga estudyante. Ang mga amo marunong mag-utos. Sunod-sunod sila kagad dahil takot sila matangkat, takot sila masira ang kanilang kredibilidad, ang kanilang grado. Takot sila bawasan ng sahod. Pero sa Diyos, hindi natatakot. Hello? Kung tayo nakatakot sa tao, nakatakot sa kumpanya, nakatakot sa presidente, sa amo mo, higit na dapat ay matakot sa Diyos dahil siya ang may akda ng ating kaligtasan. Kung tayo masunurin sa Kanya, susunod tayo sa Kanya upang maging matiwasay ang ating buhay. Hindi ba? Yun po. Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi natin sinusunod siya. Hindi mo sisihin ang Diyos, sisihin mo ang iyong sarili. Kung minsan sabihin natin, sisihin mo pa ang Diyos, bakit ganito, bakit ganito, bakit ang init ng panahon? Galit na galit ka! Bakit ang Diyos ka, bakit pinainit mo? Basahin mo sa Revelation chapter 6. Galit na galit sila sa Diyos nung pinainit ng Panginoon, nagmumura pa. Nilalibos na pa ang Diyos. Salit na sila po ay magpasalamat na pinaalaala ng Diyos. Alam mo, mga bagay na ito sa mundo nangyayari, pinaalaala ng Diyos sa tao na mayroong kaparusahan ang gawa ng tao. Bakit nagtindi kayo ng mga mangyayari sa mundo nyo? Dahil sa gawa ng tao. Yan ang mga climate change. Binubuto lang mga tao, pagkatapos ay ang mga basura at pagkatapos ang mga usok na yung pollution, kaya ang init nasira na ang kulambo na binigay ng Panginoon. Ano kinilambuan kayo ng Panginoon? Nasira ang kulambo na parang pinatakot ay parang hindi minita dahil sa gawa ng tao. Kailangan natin po ay maging masunurin po sa Diyos. May responsibilidad tayo na tungkulin sa ating Panginoon na dapat natin sundin. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And 1 Peter chapter 1 verse 22 to 23, ang sabi dito, seeing ye have purified your soul in obeying the truth through the Spirit unto unfailing love of the brethren. Nalilinis ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, sa pamamagitan ng Espiritu na walang pagkakupas ng pagmamahal sa Diyos at sa ating mga kapatid. Kinakailangan pagmamahal natin ay walang pagkukupas. Hindi po nawawala sa ating Diyos at ganoon din sa ating kapatid. At sabi diyan, see that ye love one another with a pure heart fervently. Kailangan nagmamahalan po ang bawat isa sa atin na may nalinis na pusong dalisay at tunay po. Kaya kinakailangan dalisay, tunay, mainam ng pagmamahal sa ating kapwa. Ganun sa Diyos. Amen ba? Yan. Nalilinis sa pamagitan ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, ginagawa na number 1 ang pagmamahal. Ang sabing pagmamahal. Sabi natin, love. Kapag hindi natin sinusunod ang love, naging lagablab sa impyerno. Di ba? Kaya love, naging lagablab sa impyerno. Kailangan ang tunay na love ay nakikita sa ating puso, sa ating isip, sa ating pagkatao. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Let's come sa verse 23.
again, tayo iisinilang muli not of corruptible seed, hindi po sa binhing na bubulok, but of incorruptible, sa walang pagkabulok, by the word of God, which is liveth and abideth forever. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon na manatiling magpakailanman. Uli natin ang ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon magpakailanman. Ang mga gamit sa mundo ito malulusaw. Ang mga gadget mo malulusaw yan. Ang lahat ng mga pag-aaring malulusaw yan. Mawawala yan mo rin ang salita ng Panginoon, manatiling magpakailanman. Dahil yan ang salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon, yan ang Diyos. Dahil sabi niya sa pasimula ay ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 1. Kaya nalilinis ko tayo sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya nga sinabi niya sa 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light, kung tayo lumakad sa kaliwanagan, as He in the light, dahil siya ay sa liwanag, we have fellowship one with another. Mayroon tayong pagsasama. Kaya kapag tayo ay nagsasamba lagi sa Panginoon, nasa niliwanag tayo. Mayroon tayong fellowship. Kung hindi ka nagsasamba, naroon ka sa kadiliman. Di ba? Ibig sabihin lagi ka magsama sa Panginoon, mayroon kang fellowship palagi sa ating Panginoon para magliliwanag ka, magtataklaw ka. Amen? Ang sabi, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Ang dugo ng Panginoong Isus ay naglilinis sa ating mga kasalanan. At ang dugo ng Panginoon ay hindi kukupas, ang dugo ng Panginoon ay hindi na-expire, ang dugo ng Panginoon hindi naluluma, ang dugo ng Panginoon patuloy ito ay magbigay ng proteksyon, magbigay ng kagalingan, magbigay ng kapatawaran kung tatanggapin mo ang dugo ng Panginoon na maglilinis mo sa iyo. Ang dugo ng Panginoon, hallelujah, palagi po naglilinis sa atin. Kaya sabihin mo, Lord, lukuban mo kami na iyong banal na dugo. Lukuban mo ako, Panginoon. Linisin mo ako, Panginoon, ang aking mga kasalanan sa iyong banal na dugo, Panginoon. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Responsibilidad mo sa Panginoon na ilapit sa Panginoon. Pagpapalinis ka sa dugo ng Panginoon. Amen. At ang dugo ng Panginoon, yan ang mabigay sa atin ng protection. Kung iba ay maraming turok na mga papaturok sa parang proteksyonan na tinuturokan. Pero kapag mayroon ka ng turok ng dugo ng Panginoon, hindi ka tatablan. Dahil mayroon ka ng blood of Jesus Christ na maglilinis sa iyong dugo, maglilinis sa iyong pagkatao, maglilinis sa lahat mga bitropyo, sa mga virus, sa mga sakit karamdaman, dahil lilinisin ang dugo ng Panginoon. There is power in the blood of Jesus Christ. Responsibilidad mo na magpapalinis sa Panginoon. Hindi po ang pastor maglilinis sa iyo. Hindi ang magulang mo maglilinis sa iyo. Ikaw mismo. Dahil kanya-kanya po tayo ang kaligtasan maglapit sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, linisin mo ako, Panginoon, ng iba ng dugo. Nabapuri natin ang Panginoon. Magpalinis mo tayo sa dugo ng Panginoon. At sabi po, sa 2 Peter chapter 2 verse 20, for if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, and they are again entangled therein and overcome, the little end is worse with them than the beginning. Ano yung sabihin niya? Pagkatapos na nakatakas ka na sa kabulukan, sa kasamaan, sa karumihan, sa pamagitan ng karunungan ng ating Panginoon na ating tagapagligtas. At pagkatapos ay nakihalmuli ko
sigurado po ay, sabi dyan, ma-overcome. Ibig sabihin ma-overcome, matatalo ka. Subukan mo ano, kapag ang nilabhan mo nalilinis, isama mo sa marumi. Ano nangyari? Mga ngamoy. Diba? Ma-overcome, ibig sabihin kapag nalinis ka na, huwag ka nang babalik doon sa kasalanan. Huwag, kung ikaw lasing, huwag ka nang maglalasing, kung ikaw magdalag-anik, huwag ka nang pumunta sa pagkakalit. Kung ikaw ay nagpusil, huwag ka nang babalik doon dahil mahawakan ka. Kung ikaw ay masamang tao, magbagong buhay ka. Kung ikaw mamatay tao, mabukod ka na sa mga kasamaan mo. Kailan kung ikaw magdanao, wala namang kasamaan. Kaya na kailangan, huwag ka na mag-isama doon. Dahil kapag makipag-intanggel ka doon sa kanila, ibig sabihin makisama ka ulit sa kanila. Makisalibilo ka rin sa kanila. Ano sabi dyan? Mas masahol pa kaysa dati ang kalagayan. Hello? At sabi dyan, and the letter N is worse with them from the beginning. Sa kasimula ay kakasalanan mo ay adik ka lang. Hindi ka na maging adik, magiging basaguliro ka na, mamatay tao ka na, maging magnanao, maging pulisan ka na. Lahat ng mga kasamaan. Dahil may isang demonyo, papasok ang maraming demonyo. Ang tao na wala po sa Panginoon, maraming demonyo. Ang tao na hindi lalapit sa Panginoon, naalipin ng demonyo. Kaya sabihin mo, sa demonyo, wala kang huwag sa aking demonyo sa pangalang Panginoon Isus. Lumayas ka in Jesus' name. Kaya sinabi mo na, in Jesus' name, lumayo ka, lumayas in Jesus' name. Ano sabi na demonyo? Sige, lumayas na kayo, lumayas na kayo. Pinakalis dahil sabi ng demonyo talaga sila, ang Panginoon, salamat ang pinugo ng Panginoon. Hallelujah, mga panalangin. Kaya nga sabi, Lord, ingatan mo, Panginoon, ng mga anak. Nag-pray tayo sa Panginoon na ingatan dahil ang Diyos ay makapangyarihan kapag ikaw manalangin. Bago ka umalis sa bahay, nanalangin ka, halalihin ka na patuloy sa Panginoon. Paglakad hindi ka na patuloy, para gabayan ka ng akin ng Panginoon. Dahil huwag ka magbalaki na kaya mo. Responsibilidad mo sa Panginoon. Na makipaglayan sa Panginoon. Mahinan sa ulo sa Panginoon. Responsibilidad mo na humingi ng gabay sa Panginoon. Huwag mo isisi sa anak mo, sa tatay mo, sa nanay mo, responsibilidad mo na lumapit ka sa Panginoon. Ay, ba po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Huwag mo sisihin na, ay bakit naging masama ako? Dahil ikaw rin nasisihin mo, dahil alam mo nang masama yan, nag-ihag-bilo pa ka doon. Dati ka, naroon ka barkada mo, alam mo masama yan, huwag ka na makisama ka sa barkada mo dati. Eh, di ba? Dahil kapag mag-isama ka doon sa kanya, mas maging masahol ka pa kaysa dati mo magkatao. Kung may iba mo sabihin ako, hindi ba mo naging bakit maging mas masahol pa sa buong ng kanyang kasalanan? Hindi kasalanan na nasalita, ay kasalanan mo yun. Huwag mo sisi sa Diyos, huwag mo sisi sa tagulang mo, huwag mo sisi sa kaso, sisihin mo sarili mo, na dapat ikaw ang bukod na, kinakailangan ka na mag-isa, magbiyo, ang isama sa kanila. Eh, diba, purihin natin ang ating Panginoon. May sinabi yan sa verse 51, 2 Peter 2 verse 51, for if ye have bitter of them, not to have known the way of righteousness, mas mabuti pa na hindi dapat nila nalalaman ang daan ng katuwiran. Ano sabi dyan? That after they have known it, pagkatapos na nalaman nila, to turn from the holy commandment delivered to them. Tumalikod sa banal na kautusan ng Panginoon at sila ay binigay doon. Ano ang sinabi sa Kawikaan sa verse 22? But it is happened unto them according to the true Proverbs. The dog is turned to his own vomit again, and the soul that was to her swallowing in the mirror. Ibig sabihin, ang aso na sinuka niya, babalik siya ulit na kainin niya kanyang sinuka. Ang aso ay kinain niya, ang kanyang suka kayo niya pa rin ulit. Ang baboy na iyong hinugasan at naliguan dahil baboy talaga, lulub-lub ulit doon sa kanyang pinaglulub, diba? Yan ang mga tao
na asong ugali at baboy na ugali. Ang baboy na ugali pagkalit dahil sa pagkababoy. Ang aso ugali pagkalit sa baboy. Pagka-aso. Huwag tayo maging aso na ugali. Huwag tayo maging baboy kinakailang anak na kayo ng Diyos. And diba, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Yan ang mga tinatawag na sinasabing born again. Kapag hindi mo sinunod ang salita ng Panginoon, hindi na born again na susunugin ka na sa impyerno. Kasi mas masahol pa ka dati kaysa dating pag-ugali. You are worse than more. Mas masahol pa kaysa dati ang iyong kalagayang pagkatao. Di ba? Mas masahol pa! Kaya ang mga kumakain ng baboy, parang nagiging huwag kayong masaktan na kumakain ng baboy, madali talaga mamatay dahil ang baboy talaga, pinapatay at pinakatay. Di ba? Pinapakaba yan, pagkatapos kakatayin. Ang aso, nakalaga tayo ng aso, kahit anong alaga ng aso. Ano sabi nila, the best friend daw ay ang aso. Ang best friend ay ang ating Panginoon. Hindi aso. Ang aso-aso talaga. Ang baboy-baboy talaga. Kaya ang best friend natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ba po natin ang Panginoon? Hallelujah. Responsibilidad mo na baguhin mo ang landas mo. Baguhin mo ang lifestyle mo. Sabi pa nga ni Dr. Abe, ang tao nagkasakit dahil sa kanyang lifestyle. Ano ang lifestyle? Ang iyong kaugalian. Ano ba ang iyong kaugalian? Baguhin mo ang dating pagkaugalian na mahilig sa mga patay na kinakain, hindi kumain. Maaga kang mamatay talaga. Kung gusto mabuhay, kakain ng buhay na pagkain, hindi patay. Di ba? Kapag nailagay na yan sa lata, pagpatayan. Kapag nalagay na sa plastic, pagpatayin din sa iwa, yan hindi yan buhay. Kung gusto mo buhay, kinakailangan kainin mo buhay. Buhay na halaman, lutuin mo, buhay. Di ba? Ano ang mga bagay na nakarepresentative na unti-unti ang pinapatay? Di ba? Kaya ang ating mga lifestyle, baguhin natin. Lahat ng sabi, ang aking lifestyle, baguhin ko na. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Huwag mong sisihin na ikaw namin, huwag mong sisihin na may Diyos naman. Hello? Huwag mong sisihin may Diyos. Alam mo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nagbigay ng kabutihan para sa atin. Ngunit kung hindi natin iningatan ang ating sarili, huwag natin sisihin ang Diyos. Ano sinabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16? Knowing not that ye are the temple of God. Hindi nyo ba alam na kayo templo ng Diyos? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy. Sa Tagalog pa, ang sinumang sumisira sa templo ng Diyos ay hayaan siyang masisira sa makita ng kanyang pagkasira-sira. Sira ka na gusto mo magkasira. Hello? Alam mo lang sira, huwag mo na makatuloy na masira. Buhay mo. Alam mo lang lason, huwag kayo magpakalason ng iyong pagkatao. May sabi nila, hindi ba kapag ibag-pray sa Panginoon kahit lason ay hindi na makatablan? Kalukuhan yan. Yan ang kalukuhan at kawalang kaalaman. Yan ang mga responsibilidad mo na alamin ang tama at mali. Huwag mong isisi na Diyos na. Ipag-pray ko yan sa Panginoon kahit lason yan ay ano yan? Hindi na naging lason yan.
kahit anong pray mo yan, alam mo lason ay mga masama yan, mamatay ka talaga. Dahil sinabi sa James chapter 4 verse 17, alam mo ang mali at hindi mo nagawa ang tama ay kasalanan mo. Kapag kasalanan yan ay naging kampun kami sa taas. Hello? Kayo mo sasabihin na ay pag-pray na ako. Nalala ko, mayroong pastor daw na nag-fasting ng mahaba pagkatapos sabi ng kanyang membro, Pastor, pwede na ba itong breaking ko, yung inihaw na isda? Pastor, inihaw na isda. Ay, maraming tinik yun. Sige, mag-pray ko lang yan. Nalusok ko matinik yan. Naku. Hindi pinag-pray. Panginoon, lusaw yung mga tinik nito, mag-break ko kain mo. Nung kinain mo, kaya na namilipit, bukas sa kanya dito, nakakala. Huwag mo sisihin ang Diyos. Alam mo, ma'am, nakakasira sa'yo. Alam mo, mapakalan mo, huwag mo sisihin ang Diyos. Nakalag-pray ka, sabi mo ano? Ay, ingatan ka ng Diyos. Ingatan ka ng Diyos, ingatan mo yung sarili mo. Alam mo, magsisihin ka sa'yo. Huwag mo sisihin yung katawan na yun, ba? Responsibilidad mo na alamin ang tama. Responsibilidad mo na ingatan mo yung sarili. Amen? Yan ang kinakailangan natin. Oh, alam mo may sakit ka, pagkatapos nasasaka ka doon sa gusto mo na. Kailangan matutuluyan ka lang. Di ba? Responsibilidad mo makita. Kaya nasabi, ikaw ay templo ng Diyos. Kung sinisira mo ang templo ng Diyos, sisirain ka talaga ng Diyos. Masira ka talaga. Kaya responsibilidad natin na ingatan natin ang ating sarili. Kung hindi natin ingatan natin sarili, hindi ka rin ingatan ng Diyos. Ikaw man hindi nag-ingat sa'yo sarili, sisingin mo, ingatan ka ng Diyos. Diba? Responsibilidad mo na ingatan mo yung sarili dahil pananagutan mo sa Diyos yan. Pananagutan natin sa Diyos, ano ang ating ginagawa. Layaw ka sa Panginoon. Akalaw ka sa Panginoon. Kaya pinagkatiwala ng Diyos ang mabagay para sa atin dahil mayroon tayong pananagutan. Responsibilidad natin. Amen? Next. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Pansinin mo yan. For even when we were with you, this we command you. Hindi nyo ba alam na kami sa inyo ay iutos ko sa inyo that if any would not work, neither should he eat. Ano sabi? Kung sino ang ayaw magtrabaho ay dapat huwag siyang kumain. Hello? Kung sinasabi mo, baka hindi naman ako ng Panginoon eh. Manalangin ako, baka hindi ng Panginoon eh. Niluloko mo sarili mo. Ano ang sabi sa salita ng Panginoon? At ayaw magtatrabaho, dapat ayaw kumain. Kung gusto mo kumain, magtatrabaho ka sa Panginoon. Magtatrabaho ka para kumain ka. Yan ang iutos sa ating Panginoon. Kaya natin natin, responsibilidad natin, nakabuhay. Kung natin sinasabi, bumuhay na ako ng Diyos. Kakulangan sa kalaman, kamangmangan. Di ba? Pero gusto mo natin mabuksan na ating kaunawaan. Hallelujah. Amen? Pero gusto na natin Panginoon mabuksan po tayo dahil hindi natin naisisi sa Diyos ang ating kalagayan sa buhay. In Jeremiah chapter 31 verse 30, but everyone should die for his own iniquity. Ang bawat isa ay mamatay dahil sa kanyang kasalanan o kasalanan. Every man that eateth the sour grape, his teeth shall be sick on AIDS. Sa Tagalog pa, ang gumawa ng kasalanan ay mamatay. Kapag kumakain ka ng maasim, natural, magingilo ang iyong mga ngipin. Diba? Kaya huwag mo sisihin bakit naghilong ngipin mo. Bakit Diyos naghilong ngipin? Dahil kinain mo maasim eh. Alam mo ay kasalanan, huwag mo kainin ng kasalanan, kamatayan yan. Diba? Huwag mo sisihin bakit mamatay ka ba? Huwag mo sisihin nagkasakit ka. Dahil kasalanan mo yun.
Responsibilidad mo, alamin ang tama at mali, mabuti at tama at dapat iyong gagawin ang tama. Inay natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayan, diba? Yan ang gusto mo ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi sa Luke chapter 13 verse 24, strive to enter the straight gate, for many that I say unto you will seek therein, and shall not able. Pagsusukapan natin, pagpupusigan natin, napapasok sa daan ng Panginoon na makipot. Maraming hangat at nais na maligtas, ngunit hindi kaya makapasok. Gusto mo maligtas? Magsisikap kang maligtas. Pero ang sabi niya, gusto niya maligtas, hindi siya maligtas, hindi siya makapasok. Bakit kaya hindi siya makapasok? Gusto makapasok ay hindi makapasok. Bakit? Alam mo, gusto ng Diyos lahat ang tao maligtas. Bakit ang tao hindi maligtas? Kasi maraming nakasakabal sa buhay mo. Subukan mo, papasok din sa pintuan natin na maraming kang karga. Papasok ba? Ano? Baka makapasok, alisin mo mga karga mo para makapasok ka. Hindi sa lahat makagagal ka sa lahat sa buhay mo. Alisin mo yan para makapasok ka sa buhay na wala hanggan. Lahat ng kasamaan, alisin mo yan para makapasok ka sa Panginoon. Gusto mo na makapasok, hindi mo alisin. Di ba? Amen? Huwag mo salita ka, hindi lang. Ang kaligtasan natin, hindi reliyo po. Tandaan natin. Ang kaligtasan natin, nabibindi sa ating responsibilidad na pagsunod sa salita ng Panginoon. Amen ba? Responsibilidad na sundin sa salita ng Panginoon. Huwag mo sisipa, hindi ka naligtas. Hindi ka naligtas, hindi ka nabaho kasi ayaw tanggalin ang mga bagay na nagiging sakabal sa buhay mo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Bakit natin kayo nag-away? Kasi hindi mo inaalis ang mga bagay na pinag-aawayan mo. Di ba? Okay, mag-asawa lang yung nag-away. Ano pinatayin mo pinag-awayan? Ano, bakit nakakasakabal sa buhay mo? Ay, sige, para magiging mo ang buhay mo. Di ba? Purihin natin ang Panginoon. Alisin ang mga bagay yan. Mapunan ka, kinalamin kaya. Bakit alisin ka? Di ba? Kung gusto mo masok ay makamit ka na rin. Mamayamang, maraming sumay yun eh. Hindi ka talagang papasok talaga yan. Dahil sumay yan eh. Sa kabal eh, papasok eh. Kasi maliit na rin. Ang daan naman kayo maliit. Ang sumay, kaya mga sumay, hindi makapasok dahil sa kabal yan. Di ba? Kailangan alisin ang sumay mo tuloy. Hindi na muli na tayo tayo. Para mga sa kabal alisin. Amen? Hallelujah natin ang Panginoon. Ang mga sa kabal alisin mo yan. Dahil ang patungo sa daan ng Panginoon ay makikot lang. Responsibilidad mo. Alam po, subukan mo papakialaman ng ibang tao ang karga-karga mo. Sabihin mo, ay, pakialam mo sa akin. Akin yan eh. Alam niyo po, responsibilidad mo na tanggalin ang nakasakabal sa buhay mo. Hindi kaya tanggalin tao yan. Ikaw mismo ang tanggal yan. Dahil ikaw mayroong karapatan yan. Hindi kailangan ng ibang tao. Dahil ikaw mismo yung sarili ng tanggal sa mga bagay na kasakabal sa buhay mo. Alam mo sabihin? Bakit natin ang Panginoon? Hallelujah! Yan po, huwag mo sabihin na. Kasi si Pastor Len, hindi tama ngayon pangaral. Kaya ang pangaral ni Pastor, kapag hindi mo inaalis ang mga sakabal, manatili kang sakabal! Diba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Ang sinabi sa 1 Corinthians 10 verse 24, let no man seek his own. Huwag siyang maghahangad sa kanyang sarili, but every man's others will. Alam niyo po, ang makasarili, hindi talaga maligtas. Kundi para sa kapakanan ng iba. Si Kristo, Diyos na nga siya, pinakailaman tayo. Para tayo maligtas.
Di ba? Kaya, kung gusto maligtas, huwag kang makasarili. Kinakailangan ang kapakanan naman ng iba ngayon, tutulungan. Di ba? Lahat na sabi, hindi lang ako makasarili. Kinakailangan ang kapakanan naman ng pangailangan ng iba, tulungan ko. Alam sa amen. Responsibilidad mo. Kaya ang tao makasarili, madamot. Ang makasarili, suwaka. Ang makasarili, gahaman. Responsibilidad niya daw, ay kulang pa sa akin yan. Gusto ko ang Panginoon na siyasatin natin ang ating sarili. In Proverbs chapter 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Ang mga mata ng Diyos ay nakatingin sa bawat dako. Ang gawa ng masama at mabuti. Kaya huwag kang magsasabi na hindi ako nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang iyong ginagawa. Ngunit, binibigyan ka ng panahon na magsisisi ka. Binibigyan ka ng Panginoon na magbagong buhay ka. Romans chapter 12 verse 19, ang sabi niya, dearly beloved, avenge not your own selves. Mga minamahal, huwag kang maganti sa iyong sarili, but rather give place unto the wrath. For it is written, vengeance is mine, and I will repay, said the Lord. Huwag kang maghiganti sa iyong kapwa. Hayaan mo ang Diyos ang maghiganti para sa iyo. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang maghiganti. Huwag mo ilagay sa iyong kamay ang paghiganti. Huwag mo ilagay sa iyong isip ang paghiganti. Hayaan mo ang Diyos ang maghiganti sa kanila. Hayaan mo ang Diyos ang magpapalo sa kanila. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa kanila. Responsibilidad mo na ayusin mo ang iyong sarili sa Panginoon. At hayaan mo ang Diyos ang kikilos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kung ginawa mo ang mga bagay para sa Diyos. Ano sinabi diyan sa sunod na talata? Wherefore, my beloved, as we have always obeyed, kaya nga, mga minamahal, lagi tayong maging masunurin. Not as in my presence only, na hindi lamang sa harapan ko, but now much more in my absence, kahit nga wala ako. Ano sinabi sunod na salita? Work out your own salvation with fear and trembling. Pagsumikapan mo ang iyong kaligtasan na mayroong pagkatakot at panginig. Lahat na sabi, pagsumikapan ang ating kaligtasan na mayroong takot at panginig. Huwag mo sabihin na, bahala ka na Panginoon dahil tulungan naman ako ni nanay ko, ni tatay ko, ni pastor, ni sister and brother. Ano ang sabi niya? Pagsumikapan mo ang iyong kaligtasan. Huwag mong iasa sa iba. Kanya-kanya po tayong pagsusumikap. Kanya-kanya po tayong, hallelujah, kikilos sa Panginoon, lalapit sa Panginoon. Responsibilidad mo na ilapit ang buhay mo sa ating Panginoon. Dahil hindi ka maligtas na sinong tao, ikaw mismo ang lalapit sa Panginoon. Mayroon tayong responsibilidad na ilapit natin sa Panginoon. Kapag nilapit mo sa Panginoon, ano sabi niya? For is God is working in you both to will and to do His good pleasure. Ibig sabihin, kapag nilapit mo sa Diyos ang sarili mo, ang Diyos ang tigilos na magawa mo ang mga bagay na hindi mo kaya. Bakit sinasabi mo, hindi ko kaya, mahirap yan. Hindi mo mga pinakbak. Nagre-reject ka na. Kailangan. Kaya ngayon, sa ilakbak mo lang. Sabi ng Panginoon, sige, ilapit ka na sa akin at tutulungan kita. Di ba? Amen. Kaya sa kung ikaw nalulubog na, sabihin lang na Panginoon, iangat ko yung kamay kasi kukunin kita. At kukunin ka ng Panginoon dahil inalat mo yung kamay. Kaya ilapit mo sa Panginoon. Sabi, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Iaawal mo ako sa putik ng kasalanan. Iaawal mo ako sa umunoy ng kasalanan. Sa putik ng kasalanan, Panginoon. At ikaw ay ahon ng Panginoon sa impyerno ng kasalanan. Responsibilidad mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, Lord, help me. Hallelujah! I want to be a new creation to you, Lord. Bago po, Panginoon. Gusto ko maging magbabagong buhay na po, Panginoon. Diba? At tutulungan ka pa ng Panginoon kapag mayroong kang panata sa Panginoon, magbagong buhay na talaga. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon.
equally yoked together with unbeliever. Kaya kailangan huwag tayong makisalamuha sa hindi mga mananampalataya. Lang mga sabing ang mga anak ng Diyos, huwag makisalamuha sa mga anak ng kadiliman. Dahil hindi pwede magsama ang dilim at liwanag. Di ba? Dahil maliwanag. Pagkatapos, mamayang gabi magdidilim. Kaya nasabi ng sa John chapter 9 verse 4, wow, while it is day, when night cometh, no magkakwa. Gumawa ka habang may araw pa. Kapag dumating na ang dilim, hindi ka nagpagawa. Nangangahulugan, kapag patay ka na, wala ka ng pag-asa. Habang buhay ka, may pag-asa ka. Amen ba? Habang humihinga ka, may pag-asa, Lord, salamat po sa buhay. Salamat po sa hininga. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen? Baka sabihin mo, bakit siya namatay? Magtatanong ka, bakit siya namatay? Bakit namatay siya? Bakit namatay siya? Kasi siya ganito yun. Kasi siya ganito. Kasi siya ganyan. Alam niyo po, ang tao may itinakda tao. Lahat sabi ang tao may itinakda. Kapag itinakda ang mamatay, mamatay ka talaga. Then sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man wants to die, after this, the judgment. Itinakda minsan sa tao ang mamatay, pagkatapos ang paghukom. Kapag ikaw ay mamatay na, wala ka na pag-asal, sabi mo, mabuhay ka pa. Patay na yun. Pero, naniniwala ka ba kahit patay, mabubuhay? Kung may layunin ng Panginoon, mabubuhay talaga. Dahil sila sa mga nabuhay. Parang makaya ka kapag rin ng ating Panginoon. Gusto mo ng Panginoon, tayo ay nasa liwanag, huwag ka tayo kasama sa kadiliman. Ayun ba? Kayo mga young people, huwag kayong pagpapaligaw sa mga kampung sa kanas. Magiging sa kanas rin ang buhay mo. Di ba? Hello, matuwa ka sa lahat ng mga praise the Lord. Ayun ba? Kaya mga dalaga, kapag nilagawan ka ng mga kampung sa kanas, kailangan magiging anak mo sa Diyos. Para magiging anak mo sa Diyos. Kaya maraming nasisira dahil nagpakasira. Di ba? Kaya nga, ang mga anak ni Satanas gusto niya magsira yun, sisirain ang buhay mo. Kapag nasira, nasa niya. Pikit lang. Okay? Napadaya ka eh. Si Satanas mandaya yan. Ngayon ba? Pwede natin ang palaparan ng Panginoon. Responsibilidad mo na sumunod sa Panginoon. Huwag mo sisiyan. Bakit Panginoon? Nagkasira ako? Bakit ako nabuntis? Bakit ako sinira niya Panginoon? Eh kasi, nagpasira ka eh. Alam mo, maninira yun, nagpasira ka. Di ba? Kinakailangan sundin mo ang mga salita ng Panginoon. Di ba? Tandaan mo yan, kapag hindi mo pa asawa, hindi mo pa kailangan. Ito mga hindi pa asawa, pinakailangan agad. Ang tao na hindi niya asawa na pinakailangan, magdurubas yan. Kampuni sa tanas yan, huwag ka maniniwala. Ay, bunagin yan, mga anak ng Diyos. Kapag hindi sumusunod sa Panginoon yan, anak ng Diablo yan. Eh, di ba ano yan? Kapatid natin yan. Kapag hindi susunod sa Panginoon, hindi sa kapatid, anak ng Diablo yan. Pero kung sundin ang anak ng Diablo, huwag mamahal kasi anak ng Diablo. Magpakunwari yan. Ang mga anak ng Diablo, magpakunwari yan. Sinabi po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15, huwag kang magtanakan sa tanas mag-anyo ng liwanag at ang kanyang mga kampo mag-anyo ng mga ministro ng liwanag. Ang kanilang mga gawa, magkikilala mo kung sila ay nasa liwanag. Na ibig sabihin kung ano mga kilos nila ang ginagawa nila, magkikilala mo sila. Huwag mo sabihin, oh, kapatid naman yan eh, sila ganito ganyan mo. Diba? Kapag ang kanyang anyo, kapag ang kanyang kilos sa kanyang ginagawa ay hindi ayon sa salita ng Panginoon, huwag mo sabihin na, kasi anak ko na ng Diyos yan. Ang anak ng Diyos, sumunod sa salita ng Diyos kapag hindi sumunod sa salita ng Diyos. Ano yan? Anak ng Diablo na yan. Responsibilidad mo sa ayon sa
Satanas, sabi mo, Satanas, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, amen ba? At lalayas siya, amen, pangalan ng Panginoon, amen, amen, hallelujah, lalayas siya. At kailangan para tayo ay mabuhay, kailangan natin ay magsisisi ng ating kasalanan. Maliban na kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan, ay mapahama kayo sa inyong paraan. Kaya yung mga mamatay tao yan, kapag hindi sila magsisisi, mamatay sila sa dunia. Yung mga adik na yan, na mga mamatay tao na yan, may dulo ng kamatayan. Bakit hindi na namatay yan? Tandaan mo darating ng kamatayan. Dahil sabi niya, hindi mo magmintis ang salita ng Panginoon. Baliban na kayo magsisisi! Baliban na kayo magsisisi! Ay mamatay kayo sa kanyang paraan. Salita ng Panginoon yan, hindi ko pwede mababali yan. Ibig sabihin, ang mga masamang tao, binigyan pa ng pagkataon na magsisisi sila habang may pagkataon pa. Tayo ay mga buhay, may pagkataon pa. Pangulit talataan sabi niyan, sa Revelation chapter 4, verse 4 and 5, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Ganun pa man, mayroon akong laban sa iyo. Kinalimutan mo na, iniwanan mo na ang una mong pagmamahal. Alalahanin mo, remember, where from whence thou art fallen. Alalahanin mo kung saan ka ay nalaglag. Bumangon ka, magsisisi ka. At sabi niya, do the first work, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of this place, except thou repent. Dili po kayo ang mga minamahal sa Panginoon. Huwag mong sisihin ang Diyos. Huwag mong sisihin si pastor. Huwag mong sisihin ang kapwa mo. Sisihin mo yung sarili. Alalahanin kung saan ka nalaglag. Alalahanin kung saan ka nadapa. Alalahanin kung saan ka nasubasog. Tumayo ka! Alam mo, lublog ka, tumayo ka. Humingi ka na sa lulo sa Diyos. O Diyos, tulungan mo ako, Panginoon. Kung naiwanan mo ng iyong pag-ibig sa Panginoon, ibalik mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon upang hindi maalis ang ilawan sa iyong pinalagyan. Ibig sabihin, upang hindi maalis ang buhay mo. Kaya, bakit tayo buhay pa ngayon? May pinapagawa pa ang Diyos sa ating buhay. Ang tinding init ngayon, ibig sabihin, pinapalaala ng Panginoon. Kaya kailangan natin, gagawin natin ang una nating pag-ibig na ginagawa natin una. Maging masikasik ko noon, maging marunod ko noon. Nung una ka ay maging mahal ka sa Panginoon. Nung una ka ay mapagmahal sa Panginoon. Nung una ka ay mapagbigay sa Panginoon. Una mag-akay ka ng kaluluwa, ituturo ka ngayon, ay wala ka ng gana. Bakit wala ka ng gana? Dahil iniwan mo na ang unang mong pag-ibig. Iniwan mo na ang iyong ginagawa noon. Dahil naging malagihay ka na sa Panginoon. Dahil naging alipin ka ng bisyo mo. Naging alipin ka ng iyong pagkatao. Naging alipin ka ng mga nakasagawa sa buhay. Mahirap ka makapasok. Kung nanatili ang mga nakasagawa sa buhay mo, alisin mo yan ang kayabangan mo. Alisin mo yan ang katamaran. Alisin mo yan ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Tayo lumapit sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, panagutan namin ang mga ginagawa namin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Ang mga kasinungalingan, ang mga pagdarambong, ang mga pangako na hindi tinutupad. Ang sabi ko sa Ecclesiastes, kapag nangako ka na hindi mo tinutupad, galit na galit ang Panginoon at sisirain niya ang gawa ng iyong mga kamay. Kaya gusto ko ng Panginoon, pagsisihan natin, sabihin natin, Lord, gusto ko po, Panginoon, na magbago. Lord, hallelujah. Ialay mo ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Ibalik mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, here I am, Lord. Praise God. Renew my vow. Renew your love to the Lord. Hallelujah. Renew your compassion. Hallelujah. Jesus. Dakilang Diyos, ibalik nila, Panginoon, ang kanilang pagmamahal sa iyo. Ibalik nila po, Panginoon, ang dati na ginagawa sa iyo, Panginoon. Pagsisihan nila kanilang mga kasalanan.
ipagkaloob mo ang Espiritu Santo po, Panginoon. Ang hindi ng init ngayon, tanda, ibig sabihin, Panginoon, galit na sa mundo dahil sa kasalanan, dahil sa mga pangako na hindi tunutupad, dahil sa kanilang kasalanan na nagsisira sa natural resources. Idulog natin sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon, sa iyong puot at galit, dahil sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, we are not appointed to wrath, but to obtain salvation to our Lord Jesus Christ. Hindi tayo tinalagan ng Panginoon sa puot at galit niya. Itinalagan niya tayo sa pagligtas niya. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Siyasatin mo, Panginoon, ng bawat isa. Siyasatin mo, Panginoon, ng bawat isa. Hallelujah, magampanan ang iyo pong Panginoon, Lord, kalooban. Sige, pray natin sa Panginoon. Amen and amen and amen and amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pour out the Holy Spirit. I declare that the Holy Spirit pour out of them. I declare, hallelujah, protection, Panginoon, Lord. Sa kanta, Panginoon, ng kalagandaan ng Panginoon, kainitan mo, Panginoon. Ikaw magbigay ng lilim ng iyong pagmamahal po, Panginoon. Hallelujah. Ikaw magbigay ng freshness ng iyong Panginoon pagmamahal sa wag sa amin. Sige, pag-pray natin sa Panginoon ang ating mga pangako sa Panginoon. Let us renew our vow to the Lord. Hallelujah. Pagsisihan natin ang ating mga hallelujah, bagay ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Pray to the Lord. Amen.